Sa bawat kwento ng paglilingkod, may pag-asa at pagbabago. Sila ang Sapat Dapat Volunteers. Handang tumulong, handang magmalasakit. Kenneth Pugal from Inay Maria na Magnificat Parish. Good day po. Luis Tibayan po from Santo Niño de Molino Parish. 19 years old po. So, isa sa pinaka-memorable doon na yung pumunta kami ng Lorenzo House para mag-sort ng mga naipong damit mula sa iba't ibang parish dito sa Cavite. So, that time, ang kasama namin sa schedule ay yung mga kabataan din sa Bikaryato ng Santo Niño. So, yung mga kalapit naming parish, sama-sama kaming nagtulong-tulong para ng mga damit. Usually po kasi hindi kami ganun ka-active sa pag-volunteer. Lagi lang kami to-serve sa loob ng simbahan, sa parish, na parang ganun yung naging takbo ng buhay namin. Pero nung nagkaroon ng opportunity na mag-volunteer para sa Sapat Dapat, nung una nag-aalinlangan kami kasi medyo malayo, tas paano bang klaseng volunteerism paano bang klaseng pag-volunteer ang kailangan. Pero nung sinubukan namin, kasama nung iba kong mga kasamang kabataan sa parish, hinahanap na siya, hinahanap na kasi parang paano pa kami makakatulong sa iba? Kasi hindi naman kami ganun kayaman para magtulong. So parang in a way nakakatulong kami at yung service na umaabot siya sa ibang mga tao na nangangailangan ng tulong. Yung pinakauna ko pong experience sa Caritas Imus is yung Tiendecitas de Caritas, a little store of love po. Ito po yung pagbebenta ng mga gamit na i-donate ng mga tao. Yung mga damit po, mga kitchenwares, mga gamit sa bahay. Ayun po, natatanda ko po nun is nung May 19. Yung pinaka-natatandaan ko pong memory ng Tiendecitas de Caritas, yung pinaka-unang volunteer namin is actually out of scratch po yung ginawa namin nun na parang trial pa lang po yung unang pagbebenta namin ng mga damit. Ganon. Kasi hindi pa po yun yung launching and masasabi ko pong naging successful yung pagbebenta namin with the help of mga parish volunteers doon sa St. Jude po yun, sa May 13. And naging masaya siya actually kasi during our first days, ramdam namin yung suporta ng mga tao. And ramdam din namin yung bawat presensya ng volunteers na talagang binigay kung anong makakaya nila, binigay kung anong maibabahagi nila para makatulong sa kapwa. Ayun, minsan pa nga po is kapag yung mga bata, nakikita namin na parang gustong-gusto talaga nila yung gamit na nakita nila. Gusto nila yung damit, pero wala silang kakayahan para bilhin yung gamit na yun. Alam mo yung feeling na, eto na kuya, eto na ate, sa inyo na po yan. Grabe yung ngiti nila sa labi. Grabe yung pagiging maaliwalas ng mukha nila. Na parang, eto, nakapagbigay ako, nakapagbahagi ako, and ayun, masarap po sa pakiramdam. So habang nagtutupi, hindi namin ramdam yung pagod na bakit ba kami nandito? Bakit parang nakakaistorbo yung gantong schedule? Pero hindi, andun yung point na kaya kailangan namin mabilis para mas marami kami matulungan, para mas mabilis may distribute yung mga damit, mas maraming tao yung maabutan ng mga damit at mas maayos na mga damit ang maibibigay namin sa kanila. Kapag pinipigilan nyo yung sarili nyo or nagdun kayo sa point na bakit nga ba ako sasama, bakit ba ako mag-volunteer, may mga mas kailangan pa akong pagtuunan ng pansin, dun nyo mas kailangan magpursige. Doon nyo mas kailangan na mas lumapit kasi nililigaw kayo ng landas. So, isa sa mga factor na pag-volunteer kasi nakakagaan siya ng trabaho at hindi rin siya mabigat. Actually, nakakagaan siya nakaka-clear ng ating pag-iisip. So, kung mag-volunteer man tayo, ito yung isa sa mga paraan para magbukas ang ating isipan para makapunta o magbukas ang ating isipan para makita ano yung sitwasyon na hindi natin nakikita. Ayun, yung experience namin with the other parishioners is
for me, fulfilling siya kasi iba't ibang tao ay nakakasalubungan namin. May mayaman, may kaya, may tapat lang. Pero alam mo po yung feeling na sa halagang 10 piso na bibilhin nila sa aming store, napakalaking tulong po nun para sa mga magiging beneficiaries nung ginagawa namin pagtitinda. And ayun, hindi hadlang kung ano yung mga kaya mong ibigay para sa ibang tao kasi gaano man kalaki, gaano man kaliit yung naiambag mo, kapag naipon yun, magiging malaki po yun. Sa bawat maliit na tulong, may malaking epekto. Ako si Kenneth, isang kasama volunteer. Ako po si Luis Tibayan, isang kasama volunteer. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kasama volunteers.